Hey guys, Ken here. So today, binabagyo na tayo. And nagpaplano ako mag-shoot ngayon. Pero, ang tigas ng ulo ko, diba? Nandito ako ngayon sa may 7-Eleven and samahan niyo ako maghanap ng Vietnamese cafe around somewhere. Tingnan natin. So, yung first stop natin is itong Saigon. Kabubukas lang ng Saigon. Kaya nandito ako ngayon. Para nakakahiya naman nung una ako pumasok doon. So, 3 p.m. magbubukas yung una natin pupuntahan and yung pangalawa sana is 5 p.m. So, tingnan natin. Let's see. So, punta na tayo doon. Takbuhin ko na lang na open na ata sila eh. So, nandito na tayo sa may Saigon and nag-order lang ako ng grilled chicken fried rice, comta or broken rice. Hindi ko pa kasi siya natatry. So, na-curious ako. Dapat mag-spring roll ako. Mapaparice tuloy ako. And nag-order din ako ng egg coffee. First customer ako dito. Parang unahan ko pa talaga kanina. Yung magbubukas na tong store, sabay pa kami talaga. Kanina nasa 7-Eleven din sila. Nag-aantay magpatila na ulan. Tapos hindi ko alam. Sila pala yung mag-open nito. Awkward. So, excited na ako sa egg coffee. And last time galing na rin kami dito eh. Pero hindi ako masyado nag-vlog. I-insert ko na lang yung clip. Buncha ulit. Bani, fresh spring roll, pa, frappe suda. Tapos nag-egg coffee na sila. Katikman ko muna yung strawberry. Buncha mami. Buncha mami. Napanaginipan niya. Napanaginipan ko, Buncha Mami daw yung pangalan. Tapos merong mami na noodles. Dumating na yung order natin. So this is comtam, broken rice, grilled chicken, and may kasama siya fish oil. Fish oil, fish sauce. At saka order din ako ng favorite ko, egg coffee. Sarap talaga ng egg coffee nila. Last time kasi kumain din kami dito. Yung in-order ko, kape suda. Mas gusto ko pa rin tong egg coffee nila. Haluin natin. Lagyan natin siya ng fish sauce. Cheers! Ito pala lasa niya. Parang siyang barbecue. Masarap siya guys. 8.5. Yung lasa na fish sauce niya is hindi siya maalat. Matamis siya. Parang siyang barbecue sauce. Yung egg coffee. Sarap talaga. 10 out of 10. Kamaya sana pupunta pa tayo doon sa may Vietnam eh. Kaso 5 p.m. pa yung bukas. Hanggang 1 a.m. ata sila. So medyo late na sila nagsasara. Baka bukas na ako pumunta. Busog na ako. Later, check natin. Pero so far, masarap tong comtam. May kasama siyang egg and mga gulay. Natry ko na yung buncha dito last time. Pati yung banh mi nila. Masarap din. Meron din sila mga Thai food dito. Kung gusto nyo. Very local lang yung place. Hindi ganun minsan karami yung pumupunta dito. Pero may tamis na madami din yung pumupunta. Lalo na pagpa-dinner. So yan, ubusin ko muna to and I'll update you later. Hey guys, so ngayon naman, papunta na tayo ng Vietnam. Di ko alam kung kaya ko pang kumain. Nabusog na ako dun sa comtam at saka dito sa egg coffee. Hindi talaga ako pwede maging food vlogger. Pero ay tatry pa rin natin i-check. Medyo tumigil na yung ulan. So medyo magkalapit lang sila. Walking distance lang naman. So yung Saigon dito sa Taytay. Then yung Vietnam dito sa Cainta. So nilakad ko na lang para mababa natin yung kinain natin. Para lalakas na naman yung ulan. So sana bukas na siya. Kaso wala pa kasing 5 p.m. 5 p.m. daw nagbubukas. So feeling ko maabutan ako ng ulan. Pero let's go. So nandito na tayo sa Vietnam. Likod siya ng Motolite. Ay, Vietnam. So, feeling ko sarado pa siya pero check natin. Sarado pa nga. Yan siya guys. Sarado pa. Ano tayo pupunta dyan? Wala pa kasing 5 eh. Antayin na lang kaya natin. Feeling, check ko nga kung bukas siya ng ganito sa third day. Okay guys, we're back here in Vietnam. We're gonna try for the second time. Wala na naman ngayon actually. So let's see. Sana bukas siya. Kasi sayang yung pinunta ko dito. Kasi 5 p.m. siya nagbubukas eh. Kaya dito lang yun. Grabe nakaka-stress yung traffic dito. Hindi nakakatuwa. Pero doon tayo mag-focus sa cafe. I think hindi siya hindi siya cafe literal. Para siyang kitchen. Vietnamese kitchen something. So malapit na tayo. I think ito yung pinakang worst flow ng vlog ko. Umuulan, binabagyo tayo. Sarado. Mga epic. No? Pangit. Okay, we're here. We're back again. Let's go. Bukas na. Yes, bukas siya guys. Let's go. Bukas siya. Ay, dito tayo. Ay, finally guys, bukas siya. So mag-order na muna tayo. Buti ako na lang yung tao dito. 5 p.m. sila nagbubukas hanggang 1 a.m. I think. So mag-order muna tayo. Super affordable lang ng mga food nila dito. Hopefully nag-accept sila ng GCash. So wala akong cash. Okay. Ang ordering ko na lang siguro, magbaban mi na lang ako din yung bestseller nila sa coffee. I think yung bestseller nila yung banh mi. Busog na din kasi ako kumain ako bago ako pumunta dito. So nagkape na rin ako kanina pero try pa rin natin yung coffee nila. Ang init. Very Vietnamese yung style dito. I like it. Bali sa pong traditional banh mi sa Vietnamese latte for dine-in po, Yes. 228 po lang. GCash na. Ito lang po. Okay lang videohan. Okay lang po.
Thank you. Ayun guys, naka-order na ako. Ang in-order ko lang is traditional banh mi and Vietnamese latte. So ayun daw yung bestseller nila, yung sa coffee. Hindi sila nag-accept ng card dito, pero nag-accept sila dito ng online bank. I think nice yung place dito. Ang ganda tumambay, ang ganda ng bay. Medyo mainit lang, pabuksan natin yung electric fan kasi ang init. Inaantay ko lang yung order ko and yeah, let's see kung okay ba. Yung pangalawa na natin to na Vietnamese coffee shop. Actually, wala pa daw yung egg coffee. Tinanong ko kung meron silang available na egg coffee. Pero wala pa daw to. I think hindi sila more on coffee. Kasi may mga ganun din, yung mga Vietnamese resto na hindi into coffee. More on food siguro sila dito. Kaya medyo anti lang option nila sa coffee. Pero marami silang food. So nag-ban me lang ako. So itong vlog natin, hindi naman natin talaga itatry yung buong mga pagkain. Kasi hindi naman ako food vlogger, diba? Parang more lang tayo, place visit para makita natin kung saan maganda tumambay or saan maganda pumuntahan, kung recommended ba or hindi. So ayun, dun tayo focus. But itong vlog na to hindi to like very serious na okay, this is food vlog talaga. More on lang to, very casual ganun. Buti na lang wala masyadong tao. Lumipat ako ng pwesto kasi doon medyo madilim siya and I think mas maliwanag dito. Dapat dito ako sa kabila kasi walang electric fan. Ito meron, pabuksan ko na lang mamaya. So maganda yung place dito. I think mas visit siya kung gusto niyo yung mga tambay ng mga very Vietnamese. Kasi yung hinahanap ko very parang local vibe na Vietnamese, hindi yung very interior masyado. I mean like yung very modern. Parang mas gusto ko i-visit yung mga resto or cafe na very local, feeling at home or province lang. Dapat nga mag-aano ako Makati, yung mga Vietnamese cafe sa Makati. Pero dito muna siguro around sa area. Tapos next time ko na lang siguro gagawin yung sa Makati na Vietnamese cafe hunting para, separate siya. So eto, basta, hindi ko din alam yung ginagawa ko guys. Pero okay lang yan. Hindi ko alam. Tatagpi-tagpiin ko na lang talaga tong vlog natin. Sana maging successful siya kasi parang ang gulo-gulo na itong vlog ko actually. Pause na ako dito. Ang init. Okay guys, dumating na yung order natin. So this is traditional banh mi. Ang ganda niya. I mean maganda yung presentation niya. Pero like parang ang hirap niya kainin. Tayo na mamaya na yung bahala. This one naman is Vietnamese latte. So itry natin siya guys. So let's try. Pinabuksan ko na yung electric pan. Ito, Vietnamese latte and traditional banh mi. Wala pa kasi silang Vietnamese egg coffee. Ayun sana yung orderin ko kasi nag-crave ako ng egg coffee. So pili ko magpapalpitate ako ngayon. Medyo mahirapan ako matulog ngayon kasi nag-coffee na rin ako kanina. Masarap siya, pero like hindi siya yung super the best. Well, lang naman kasi siya din, 99 pesos. Okay siya, yung quality niya okay for 99 pesos. Mas nalalasahan ko yung pagka-milk niya kaysa sa coffee. Pero medyo matapang yung coffee, na sweet side siya. Dahil siguro Vietnamese latte. So this is 7.5 and try naman natin yung banh mi. Paano ko ito kakainin? So, meron siyang parang atsara. Tapos meron parang masarap pa. Ang laki niya, ang harap Itong coffee not bad for the price. Pero lasa mo pa rin yung pagiging Vietnamese coffee niya kasi iba yung lasa. Alam mong parang Vietnamese coffee talaga. Kasi ito masarap siya. May parang atsara siya sa loob. Tapos may pork and ano tawag dito? Kalimutan ko. Ang gulay na to. Pepino. Oo, may pepino siya and mga lettuce. Masarap siya. I think mas best-selling food kaysa sa coffee talaga or drinks. Guys, masarap yung banh mi nila dito ha. Pero hindi ganun ka-toasted yung labas. Like very crunchy. Medyo malambot yung tinapay nila unlike sa ibang banh mi. Pero masarap yung palaman. Na full storage pa talaga yung camera ko. Nag-delete na ako ng mga na-edit ko. Itong place na to, mas visit siya guys. Dito yan sa Cainta, Vietngon. Hanggang 1 AM sila dito. Nag-open sila ng 5 PM. And masarap yung banh mi nila for 129 pesos. Malasa siya. And marirate ko to ng 8. Medyo wet lang siya dahil siguro dito sa may atsara na nakasama. Kaya medyo naging wet siya. Pero masarap. And medyo maasim siya dahil sa atsara. Pwede nyo naman siguro wag palagyan kung ayaw nyo na atsara. Gahanap pa ako na medyo local vibe na Vietnamese cafe around the area. Pero we'll see kung may mahanap tayo. So, I'll see you on the next one. Bye! Hey guys, welcome back. So, we're here in Antipolo dito sa may Cafe Saigon. In order ko is itong drip coffee. Drip coffee, Cafe Suda. This is 160 pesos. Ice, traditional. And then, yung in order ko pang isa is yung dessert nila. Hindi ko pa natatry itong pandan cake. 90 pesos. Bandalon. So, curious ako kung anong lasa niya. Hindi ako masyado kakain dito. Dessert and coffee lang. Tapos, yung coffee, ilalagay natin dito. Binigyan tayo ng ganito. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ba ito matatapos. Ilan minutes ba to? Pwede naman siya ibuhos dito. So, try muna natin yung dessert. Ewan ko dito sa coffee na to kung hanggang kailan siya dyan. Binabagyo na ako dito, guys. Grabe. Ako lang yung customer. Kala niya.
Lakas ng ulan dito sa Antipolo. So, ito yung third stop natin. Cafe Saigon. Medyo malapit lang siya sa Robinson, Antipolo. Yeah, around the area lang din siya. Then nakita ko, parang mas authentic dito. Okay yung vibe. Gusto ko sana dun sa may labas. Kaso, umuulan. Basa-basa yung area. Ang ganda sana kung dun tumambay tas medyo maaraw. Pero okay lang yan. Dito na lang tayo sa loob. Wala naman masyadong tao. And ako lang yung customer. Finish ko talaga mag-shoot ng Vietnamese cafe hopping ngayon. So, let's try this. Pandan. Hindi ko alam kung ano lasa neto. Bandalon. Tikman natin muna to bago tayo magbuhos ng coffee. Pwede na siguro itong coffee. So, para siyang may coconut milk. Ito lang yung dessert kasi nila. Yung mango sticky rice at saka itong pandan cake. So, let's try. Isa pa. Hindi siya matamis. Ay, matamis siya pero hindi super tamis. Ito yung lasa nito. Para siyang pagkain ng Pilipino. Yung tawag dito, sapin-sapin. Ganun yung lasa niya na parang may gelatin sa ibabaw. Kasi hindi siya super tamis. Ngayon na-expect ko kala kasi super tamis siya. Yung parang kasing tamis ng mango sticky rice. Pero hindi. Tapos siya sang sapin-sapin. Yung violet na may yellow. Ganun siya na nilagyan lang siya ng coconut milk. 7 out of 10. Try ulit natin. Baka mag-iba. 6.5. Mainit siya, pero parang hindi siya fresh. Hindi siya ganun ka-fresh. Parang ininit lang siya. Hindi ko sure. Tapos nag-expect pa ako na medyo matamis since dessert nga to. Hindi ko siya masyado gusto. So, try na natin tong coffee. Pwede na siguro to ibuhos dito, no? Ibuhos na natin siya. Pero ko to ibubuhos. Baka matapon. Okay, wala na. Kape Suda. May condensed siya. Drip coffee. So, kung maganto sa Vietnam, coffee class sa Vietnam, di ba? Ipabuhos-buhos. Kung yung magbubuhos. Minsan kasi like, gawa na yung coffee. Okay, itry na natin siya. Coffee na ginawa ko. Oh, ginawa. Sarap. Alam niyo, nag-expect ako ng super pait na Vietnamese coffee na matapang talaga na hindi ganun katamis. Pero ang sakto lang yung lasa niya. Hindi siya super tamis. Matapang siya na matamis. Matamis. Ito yung coffee na kailangan ko today. Sarap. Try nyo to guys. Nag-expect ko kasi yung iba ko na-try na Kape Suda. Masyado siyang super tapang na hindi ko na masyado malasa yung tamis. Like siguro may mga tamis siya na 5%. Pero ito like balance yung tamis niya at saka yung coffee. Kasi into ganun ako na coffee. Yung mga gusto kong coffee. Like ramdam ko yung tapang. Tapos na may tamis. Pero hindi ko gusto yung super tamis na coffee. So ito yun. Ganun yung lasa na hinahanap ko ngayon. Perfect siya. 9.5. Sarap. Must try guys. Meron silang option dito. Hot at saka ice. So ito yung pinili ko ice na drip. Yung ibang food nila dito and drinks medyo may pagka-pricey. Pero I think authentic naman siya kasi kung nakita niya parang Vietnamese ata talaga yung may-ari na tong resto na to. May branch din sila sa Marikina pero dito na lang ako pumunta para maging ano na lang, diba? Vietnamese cafe in Rizal. Kasi kung Marikina parang hindi na masyado part ng Rizal. Yung Antipolo. Antipolo City na siya pero dati kasi part siya ng Rizal. Antipolo, Rizal siya dati. So, kinonsider ko na lang din. And nagsasearch pa ako ng mga Vietnamese cafe around the area dito sa Rizal pero wala na ako masyado mahanap. And yung hinahanap ko talaga kasi yung parang authentic talaga na hindi yung super aesthetic. Hindi yung parang very minimalist na cafe. Gets nyo ba? Yung gusto ko yung parang mga nakaupo sa sahig. Ay, hindi naman sa sahig. Sa upuan na maliliit. Like parang bahay. Ganun yung mga hinahanap kong Vietnamese. So, parang more authentic siya. I think, hindi ko gusto yung parang coffee shop na may mga nag-over. Basta gets nyo ba yung point ko na parang Vietnamese cafe talaga na local vibe. So, ito, parang ganun dito. Pero wala masyadong tao. Pero masarap to yung coffee nila. Very Vietnamese, di ba? Tapos nasa baso pa. Tapos ito, 6.5. Hindi ako super fan ng ganito. Hindi sila bagay ng coffee. Sulit naman siguro pag kumain kayo dito. Pero siguro hindi naman siya super mahal. Pero affordable naman. Try nyo kumain. Pero ako kasi mag-coffee lang ako dito and dessert. Masarap siguro dito. Kasi may mga nakita ko. Hindi sila ganun ka-active sa social media. Parang low-key lang tong area na to. So, kayo na bahala mag-try. Pero masarap yung coffee nila. So, ayun lang guys for this video. Thank you for watching. And buti na push natin tong Vietnamese cafe hunting. Kasi pangalawang linggo na to na binabagyo tayo. Kaya pa iba-iba ako ng araw mag-shoot. Hindi isang hindi siya kaya kasi super lakas ng ulan. Iba-iba yung weather. Tapos pag weekdays, ang lakas ng araw minsan. Tapos pag weekend, biglang uulan. Kaya parang ang hirap mag-shoot. Pero at least na natin, diba? Na-survive natin tong vlog na to. And yeah, nagawa natin siya. So yun lang guys. Thank you for watching this video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And hit the notification bell below. And kung meron pa kayong mga suggestion, just comment below kung anong pa pwede natin magawa next time. So ayun lang guys. Thank you for watching ulit. Paulit-ulit. Thank you for watching and yeah, see you on my next video. Bye!